Hello everyone! Naghahanap ka ba ng sulit na tablet under 15,000 pesos na malakas ang processor, magandang display at higit sa lahat kayang tumagal ng 1 day or more than 2 days of usage? So baka ito nang hinahanap mo. So let's go! This is the Xiaoxin Pad 12.7 2025 and sa box niya is so mabigat talaga siya dahil marami ding contents. Nagamit ko na to for a week but for the sake of unboxing, ipapakita ko sa inyo kung anong laman niya sa box. Nakalagay dito yung 12.7 inches niya, though naka Chinese character siya. May JBL speakers, long battery life. Meron tong 10,200 mAh na battery and meron tong smart connect function and pen support. Ang variant na sa akin ay 8GB RAM and 256 storage and ang color niya is Luna Gray. So unbox na natin siya. So ang unang lalabas ay ang unit. So tabi muna natin yan. Na-setup ko na to pero tabi ko muna. Dito sa compartments na to ay nakalagay yung kanyang mga literatures and SIM ejector. Though mali, hindi pala to SIM ejector, this is micro SD ejector tool kasi hindi naman niya supported ang SIM slot. Though hindi nyo rin to mababasa dahil nga naka Chinese manuals to, yung Chinese characters. So tabi na muna natin. And sa kabila ay yung charger na merong 45 watts capability. And maganda dito sa charging cable na to is Type-C to Type-C na siya. So pwede mo rin siyang magamit sa mga laptops mo and iba't iba pang gadgets mo na compatible ng Type-C adapter to Type-C charging cable. So unwrap na natin yung unit. So slide nyo lang to, hindi nyo na kailangan tong alisin. Slide nyo na lang. Support nito ang fingerprint function sa kanyang power button. So maganda rin yung part na yun. So tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng Xiaoxin Pad kapag hindi nyo pa na pag in-set up pa kayo, tuturuan ko kayo guys. So FYI guys, this is China ROM variant at ang global variant nito is yung Lenovo IdeaTab Pro 2025. So, pag alam naman natin pag China ROM wala yung Google Play Store. So, kailangan muna nating enable yon bago makapag-set up ng tuluyan. So, na-set up ko na to pero ipapakita ko na lang kung ano yung kailangan yung gawin sa settings. Una, punta muna kayo settings. Then, punta kayo ng apps. And scroll down nyo lang. Makikita nyo yung Google Basic Services. So, kailangan nyo lang i-enable yan. Then, punta kayo sa native app center ng Lenovo, which is the App Center. So puro Chinese characters lang yan. So kailangan nyo lang gumamit ng Google Lens ng Google. Yan lang naman. Pero ako hindi ko na kailangan gawin yun kasi kailangan mo lang naman dito i-search yung Google Play. Ito siguro nagpapa-update siya. X nyo na lang yung lalabas. So lagay nyo Google. Yan. Lalabas naman agad siya eh. Pag lumabas siya, install nyo lang na lang. Ito, install na lang yan. So pag na-install nyo na yan, magsa-sign in kayo and done na. Pwede nyo nang i-set up ng tuluyan ang bago nyong Xiaoxin Pad Pro. For the price naman, nabili ko siya kay TechCode sa Shopee ng 12,885 pesos and meron din silang shop sa Lazada na TechCode din ng pangalan and sa Facebook naman meron silang FB page na TechCode and pwede nyo silang bisitahin sa Ermita, Manila kung nasaan yung shop nila. So i-chat nyo lang sila kung mag-i-inquire kayo about sa mga units nila. Magpo-provide din ako ng mga links ng Shopee, Lazada and Facebook page nila sa comment section or sa description box. And ng mga accessories tulad ng tempered glass and case katulad nito na magandang gamitin talaga kasi 360 case na siya. So try natin ikabit para makita nyo. Maganda sa mga 360 case, pwede mo siyang gamitin ng yan, landscape, tapos pwede rin portrait, kung anong prefer nyo, kung anong trip nyo sa time na yan.
So maglalagay na lang ako ng link dyan para hindi rin kayo mahirapan maghanap ng case and tempered glass sa unit na to. So nagra-round siya ng MediaTek MT8792Z o ang MediaTek Dimensity 8300. Meron siyang 8 cores and nagra-run siya ng 3.3 GHz. Dito yan, yun nakalagay dyan. And meron siyang GPU na Mali G615 MC5 na GPU at meron itong 5 cores. About sa display naman, meron itong LCD panel and supported nito ang 144Hz refresh rate at meron itong 16:10 aspect ratio and ang screen size nito is 12.7 inches talaga. Di ko alam kung bakit ang nadedetect niya is 10.2 inches. And sa HDR support naman is meron itong Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus and Hybrid Log Gamma. Ang variant na nasa akin ay 8GB RAM and ang storage type niya ay UFS 4.1 storage. And dun naman sa audio support niya is marami siyang na-support dito, so tingnan nyo na lang. And for the system naman is nakaship to ng Android 14 pero may natanggap akong system update, so naka-receive ako ng Android 15 at in-update ko naman agad ito. And sa basic specifications naman niya is punta tayo ng settings, then about device. Dito makikita natin yung ating device name na Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 and na-ship to ng merong Android 14 and nag-update agad ako. So check natin kung merong bagong update. So wala. Meron tong Zio X operating system and maganda naman siya, wala siyang gaanong di kailangan na function. So ang dami niyang functions dito talaga. Naman nyo pwede nyo magamit. At meron pa yan sa baba. Hindi ko lang nilagay yan. Itong Xiaoxian, siya yung AI assistant ni Lenovo. Pero puro Chinese characters ang nalabas sa kanya. So hindi na ako nag-bother para gamitin yun. And for the CPU, we have the MediaTek Dimensity 8300 and meron akong 256GB of internal storage and for the RAM naman ay meron akong 8GB. And meron tayo ditong software version na ZXOS 1.104.016 na stable version and naka Android 15 na tayo. Supported na ang Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 hanggang 2 major OS updates at hanggang 4 years naman na security patches. And itong Xiaoxin Pad Pro 2025 ay hindi kagaya ng mga Lenovo Legion Y700 na gaming tablets talaga ni Lenovo na merong gaming turbo, gaming mode. Meron dito ano lang, game assistant lang. So papakita ko sa inyo kung ano yung function niya. Pag in-swap nyo sa kaliwang part, dito lalabas yung iba't ibang functions niya. Yung shadow rec, block notifications, barrel notification, misstart prevention, tsaka calendar RAM. Pwede nyo naman yung isort sa settings kung ano nyo yung trip nyong ilagay dyan. Meron din key mapping for the controllers kung meron man kayo. Controller, meron naman ako dito na knock-off version ng PS5 controller. Yan. Pwede naman din yung magamit. So dito from 100% to 12% ay nakagkaroon ako ng screen on time na 13 hours. And yung nakakamangha dito is yung standby time or idle time niya, which is naka-screen off ako ng 15 hours. 1% lang ang nabaho sa battery niya. So ang ganda talaga ng optimization ni Lenovo dito about sa battery niya. And kapag ipo-full charge ko naman to into 100%, ang time charging ko naman is 1 hour and 16 minutes lang. So ang bilis talaga din kahit naka 10,200 mAh na battery siya. And meron naman siyang fast charging support na 45 watts. So sulit na sulit talaga. So for the conclusion, marirecommend ko nga ba itong Xiaoxin Pad Pro 12.7 2025? My answer is sa paggamit ko for 7 days or 1 week dahil June 11 to dumating sa akin. Masasabi kong sulit to dahil ang dami kong pwedeng gawin sa kanya tulad ng split screen and sa productivity talagang sulit siya for me. Ang tagal din ditong malobot, tapos isipin mo for 10% of battery life niya
kaya mong magamit siya for 1 hour and 30 minutes. So 13 hours talaga yung na-squeeze out ko sa battery nito. So ang sulit niya. And sa gaming naman, hindi siya sobrang nagiinit. Na-try ko rin siya sa itong mga laro ko. Call of Duty, Black Beacon, Dead Cells, Devil May Cry, Genshin Impact, Honor of Kings, MLBB, Wild Rift, at Wuthering Ring Waves. So comment down below kung gusto nyong makakita ng gaming review sa tablet na to. And para sa camera review naman and other functions niya, which is split screen and other reviews, ay sa next video na dahil lobat na rin yung recording device ko ngayon. So thank you guys for watching and see you sa next video. Peace.